Ayokong maniwala na legit na nangyari yung trade na ito. Opisyal na mga idol ang trade kung saan makukuha ng LA Lakers si Luka Doncic, Maxi Kleber at Markieff Morris, tapos makukuha naman ng Dallas Mavericks na Anthony Davis, Max Christie at ang 2029 first round draft pick ng Lakers. Kasama rin po sa trade na ito ang Utah Jazz kung saan makukuha nila si Jalen Hood-Schifino mula sa LA tapos dalawang 2025 second rounders. League shattering to mga idol, at pati yung iba't ibang mga players sa liga ay napareact na lang dahil nga sa biglaang trade na ito. Like, sino ba ang hindi ba? Now, siguro hindi muna natin i-discuss kung sino yung panalo sa trade na ito, pero magda-dive in na muna tayo sa kung bakit nila ginawa ang transaction nga na ito. Mas questionable kasi ito sa parte ng Dallas Mavericks kaysa sa Lakers mga idol, kasi unang-una, si Luka ay hindi lang superstar nyo, kundi megastar talaga to ng NBA. Kahit hindi na basketball tong pag-usapan natin kung may casual na tao kayong tatanungin ay pag sinabing Luka, may ideya sila na basketball player yon. Kumbaga parang LeBron o Kobe lang yon, na pag narinig ng tao, alam nila na in general ay basketball player siya, hindi ba? Ito yung questionable din kasi balita nga po na ang Dallas pa ang unang lumapit sa Lakers para i-trade siya. Kaya naniniwala po ako na kung hawak pa rin ni Mark Cuban yung majority ng mga decision dito sa Dallas ay hindi po nila gagawin yan. Kaso binenta na niya yung controlling ownership niya 27% na lang po ang pagmamay-ari ni Cuban sa team na ito, kaya malamang ay hindi na masyadong mabigat yung mga sinasabi niya kasi hindi na niya hawak yung mayorya ng mga desisyon. 5-time All-Star po itong si Luka, 5-time All-NBA player, MVP candidate sa halos kada taon niya in the last 3 to 4 years. 25 years old pa lang to. Siya yung eksaktong player ng Dallas talaga na magiging long time na mukha ng prangkisa nyo matapos mag-retire ni Dirk Nowitzki, at nagampanan naman niya yon sa Dallas, leading them sa multiple na playoff appearances, tapos last year nga lang po ay nag-finals pa sila. Nung June lang yun mga idol, nag-average pa ito ng 29.2 points, 8.8 rebounds, 5.6 assists, and 2.6 steals per game. Kaya walang nag-e-expect talaga na yung ganyang franchise player nyo ay bigla-bigla nyo na lang tinetrade. Wala man lang yung parang kay Jimmy Butler ngayon na may drama muna, tapos may mga rumors, ganyan. Dito sa trade na ito, isang bagsak. Sa sobrang nakakagulat, akala nung lahat nahak lang si Shams, hanggang sa may mga nag-confirm pa po na iba na totoo talaga. Kaya nakapagtataka rin talaga mga idol. Injured si Luka ngayon, may left calf strain siya na nakapag-sideline sa kanya mula pa nung Pasko. Pero malapit na rin siyang bumalik sa action according po sa mga reports. Posible ba na mas malala pa yung injury niya kesa dun sa sinasabi ng Dallas sa publiko? Sa tingin ko naman mga idol ay hindi. Malamang gumawa yung Lakers ng due diligence dyan sa injury ni Luka bago pa nila ikasayan. At kung ganun nga, edi in bad faith ginawa yung transaction at maaaring i-rescind o i-reverse yung trade. Parang yung muntik mangyari dati kay GP2 nung kinuha siya ng Warriors mula sa Portland via trade, kung saan muntik nang ibalik nga po ng Warriors si GP2 pabalik ng Portland nun kasi nag-fail siya sa physical ng Dubs. According nga rito sa article ng Bleacher Report earlier this January, isa po si Luka sa mga untouchable players nitong Dallas. At walang ni isang rumor akong nabasa na gusto siyang i-trade ng Dallas, or at least nakikinig sila sa mga offers ng ibang teams. Conversely ay wala rin akong nabasa na gusto niyang magpa-trade, di ba? Parang biglaan lang lahat Kasi kung kunwari binebenta nga ng Dallas si Luka, naniniwala ako na mas malaki at mas magandang package pa ang makukuha nila sa ibang teams. Si Rudy Gobert nga 5 first round picks ang kapalit nun dati. What more pa si Luka na isang lehitimo at sabi nga natin kanina na megastar ng liga o ng basketball in itself, di ba? Kaya for sure ay halo rin po yung feelings nitong mga Dallas fans, kasi yung sole reason kung bakit sila nasa finals last year, yun pa yung tinrade nila. Parang hindi nagme-make sense talaga. Sabi nga po ng kanilang general manager, defense wins championships. At probably yun yung isa sa pinakarason din kung bakit ginawa to ng Dallas. Tapos may mga concerns din sila sa conditioning nito. Pero Anthony Davis naman mga idol yung kapalit. Two-way superstar naman din po si Davis at hindi naman as if mahinang player to. Yes, bigger star po si Luka, mas marketable siya sa publiko. Pero si Davis naman ay kayang-kaya kang buhatin sa depensa pa lang niya. In which si Luka, never in a million years na yun magagawa na sing lakas nung kay AD. Iski ako, publicly sinasabi naman natin na Lakers fan tayo, nasa description nyo nung bawat video natin sa YT. Ay nalungkot talaga. Sabi ko nga sa girlfriend ko, parang nakipag-break ako kasi minahal na rin talaga ng fanbase si AD. Na-expect ko nga na magre-retiro to sa Lakers na parang si Karim. Feel ko ganun din naman ka-committed ang prangkisa sa kanya at medyo hirap lang sila makakuha ng big man na gusto niya gawa nung napakataas nung hinihingi ng ibang mga teams. Pero kung makakakuha ka ng superstar tapos isang first round pick lang ang ibibigay mo, sinong tatanggi dun, di ba? Hindi po nag-all-in ang Lakers sa mga picks nila tapos nakuha pa nila si Luka. Yes, kinailangan malamang si AD na isama doon kasi hindi naman magpapalugi ng malala yung Dallas, knowing din na franchise player nila yung ititrade nila.
I think bilang isang business decision ay panalo pa rin to sa Lakers. Basketball-wise, may mga tanong pa rin talaga pero if ever ako man yung general manager nitong Lakers, ito yung something na gagawin ko rin talaga. Hindi ko muna iisipin yung ibang mga katanungan like paano na yung depensa, paano na yung big man ko. Sa mga nilet go ng Lakers para makuha si Luka, sa tingin ko ay hindi nila nasagad yung kayamanan nila. And remember, wala naman talagang intention yung Lakers dito in the first place. Wala silang balak i-trade si Davis talaga. Nakabasa ba kayo ng rumor na gusto siyang i-trade ng Lakers? Wala. Not until lumapit yung Dallas at si Luka yung binigay. Puzzling nga lang din to talaga kasi hindi naman din gaanong nagsastruggle ang Lakers ngayon. Panglima sila sa Western Conference standings, puro panalo nga sila lately kaysa sa mga talo eh. Kapapanalo lang nila kontra sa isang contender na Knicks. Tapos bigla ang babasagin nila yung lineup ng ganyan. Lahat nagulat mga idol, miski yung mga players sa transaction na ito ay nagulat din eh. Kasi walang ni isa sa kanila ang nag-request na matrade. Not AD, not Luka, wala. Pero ganyan talaga ang cold business dyan sa NBA. No one is safe kahit na mukha pa ng prangkisa nyo ay ginaganyan. I guess mga idol for now, kung sakali man na mag-champion kagad yung Dallas ngayon na may ultra big lineup na sila with Anthony Davis, dun mo masasabing panalo sila. Win now na sila ngayon at for sure ay contenders pa rin naman sila habang si Kyrie na ang first option ng team. Now or never na rin talaga. 31 na si AD magta-32 sa March. Si Kyrie ay 32 na. Si Klay naman po ay magte-35 na sa Sabado. Pero sa inyo ba? Sino yung nanalo sa trade na ito? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sali na rin ngayon ang ating giveaway nung Pasko pa dapat to eh. Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Sotto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.